Dahil kailangan pa niya si Christopher at mahal pa niya ito. Baka kapag nasira niyang event ay tuluyan na nga itong magalit sa kanya. Kung tutuusin, siya naman talaga ang may kasalanan kagabi. Pero siya lang talaga ang ma-pride to the point na gusto niyang si Christopher ang magmakaawa sa kanya. Yun nga lang, hinayaan lang siya ng lalaki, pero di siya makakapayag. Kaya naman, gagawa siya ng paraan para makita siya ni Christopher. Umaligid siya sa kung saan sina Christopher. Wala siyang kamalay-malay na kilala na siya ni Irene. Nang makita ni Irene si Divine, ay biglang kumabog ang kanyang dibdib. Pero di siya nagpahalata. Nanatili siyang kalmado at inobserbahan ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Lalo na at pangiti-ngiti ang babae habang nakatingin kay Christopher. Nang makita ni Christopher ang babae ay tila nalaglag ang puso niya sa kaba. Akala niya ay di darating ang babae sa event, lalo pa at malala ang naging away nila. Namutla siya at the same time ay naiinis. Kaya naman ay nag-excuse muna siya sa mga kausap, maging kay Irene. Tumango lang si Irene at ngumiti. Susubukan niyang pakinggan ang pag-uusapan ng dalawa. Nang makita ni Divine na palapit sa kanya si Christopher, ay para bang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Sabi ko na nga ba at di mo ako matiis? Mahinang sabi ni Divine nang makalapit sa kanya si Christopher, habang masama itong nakatingin sa kanya. Shut up, halika. Saway ni Christopher. Pagkatapos ay inakay na niya ang babae sa kung saang walang makakakita sa kanila. Ano ba? Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Mapang-akit na panunuyo ni Divine. Look, nakipaghiwalay ka na sa akin, di ba? Nandidilat na tanong ni Christopher. So, makikipaghiwalay ka sa akin matapos natin magtagal. Bakit? Dahil may sumasalo na sa'yo? Kaya itatapon mo na lang ako na parang basahan ganon? Panunumbat ni Divine. Kapag ang numerong iyon ang tumatawag, lagi mo na lang sa akin itinatago iyon. Paulit-ulit na lang, Divine. Akala mo ba hindi ko napapansin? Hindi mo ako pwedeng iwan, Christopher. And what else can you do? Lakas loob na tanong ni Christopher. Alam mo naman na may relasyon tayo. Tiyak na iiwan ka ng asawa mo kapag nalaman niya na may girlfriend ka habang kayo pa. Namba-blackmail ka ngayon. Are you insane, Divine? Di makapaniwala ang bulalas ni Christopher. Nang dahil doon ay mas na-realize niya na napakamakasarili ni Divine. Kung kailangan kong gawin mang blackmail, gagawin ko para lang huwag kang mapunta sa iba, tandaan mo yan. Pagkatapos ay ngumisi ito kay Christopher. Bigla naman sumulpot si Irene na nakangiti. Biglang pumarmal ang dalawa. Sweetheart, bakit nandito ka? Kinakabahang tanong ni Christopher. May naghahanap kasi sa'yo, importanteng tao. Na-disturbo ko ba kayo? Pagkukunwaring tanong ni Irene. Hindi naman, tapos na rin kami mag-usap. Kumpiyansang sagot ni Divine habang nakangiti kay Irene. Ipinakilala naman ni Christopher si Divine kay Irene bilang investor niya. Kaya nagbatian ang dalawang babae. Kahit ang totoo'y gustong-gustong lamukusin ni Divine ang pagmumukha ni Irene. Habang si Irene ay nag-iisip na ng plano kung paano makakaganti kay Divine. Lalo na sa mga narinig niya dahil binablackmail niya ang kanyang asawa. Halika na, akay ni Christopher sa asawa. Mr. Christopher, don't forget what I've said. Nakangiti pang pahabol ni Divine. Di na lang ito pinansin ni Christopher. Naiinis siya sa totoo lang, pero may alas ang babae sa kanya, kaya di siya makapakali. Ayaw niyang masaktan ang asawa niya, kaya kailangan niyang protektahan ito. Nang masiguro niyang wala nang kawala si Christopher ay saka pa lang siya kumuha ng wine. Uminom ito sandali at pinagmasdan ang lalaki. Nakangisi siya habang pinagmamasdan ng mag-speech ito sa stage. Ngunit agad rin nawala ang ngisi niya nang i-mention ni Christopher ang pangalan ng asawa niya. Nagpalakpakan ang lahat. Pinaakyat niya sa stage si Irene na puno ng inggit si Divine. Lalo na at malawak ang ngiti ng dalawa habang nagbibigay ng mensahe si Irene para sa kanyang asawa. Di niya kinaya ang nakikita kaya nag-walk out ito. Kapag natapos ang event ay sa kaniya pagagalitan si Christopher. Tatakutin niya ito. Mas nagagawa siya ng paraan para masakal niya ang lalaki. Kung kinakailangan niyang iutos na hiwalayan ito, ay gagawin niya. Bumalik lang si Christopher. Pinuntahan niya si Ivan sa Pasay.
para tapusin ang koneksyon nila ng lalaki. Nang sa ganun ay wala nang makitang ebidensya si Christopher na nangangaliwa siya. Nang makarating siya sa secret house ni Ivan ay agad siyang niyakap ng lalaki. Ano ka ba? Huwag mo nga akong hawakan. Nandito ako para sabihin sa'yo na huwag mo na akong tatawagan. Ikakasal na kami ni Christopher. And by the way, yung utang ko pala babayaran ko rin sa'yo. Yun pagkatapos naming magpakasal ni Christopher. Panduduro niya kay Ivan. Nagulat naman ang lalaki sa inasta ni Divine. Salubong ang kilay niya habang papalapit sa babae. Puputulin mo ang koneksyon natin? Iiwan mo ako sa ere dahil nagkaganito ako? Iiwan mo sa akin ang utang na dapat ay sayo? Akala mo ba maniniwala ako sayo? Mas kilala ko ang itim ng budhi mo kaysa dyan sa jowa mo. Huwag ako Divine, hindi mo dapat gawin yan sa akin. Nandidilat na saad ni Ivan. Napatras naman ang dalaga. Ngayon lang niyang nakitang ganoon ang lalaki. Tandaan mo to, kapag iniwan mo ako sa ere, ipapadala ko sa Christopher na yan ang mga hubad na larawan natin. At di lang yun, ang paggamit mo ng pinagbabawal na gamot. Dagdag pa nito. Nanlaki ang mata ni Divine kaya wala na siyang nagawa kung hindi paikutin pa rin sa palad niya si Ivan. Kailangan mapaghiwalay muna niya sina Irene at Christopher pagkatapos ay ipapapatay niya si Ivan. Sige, pero kapag nabayaran kita, umalis ka na sa buhay ko. Deal, aasahan ko yan. Huwag kang magkakamali na gumawa ng hakbang laban sa akin dahil pagsisisihan mo yun. Di na sumagot si Divine dahil tinalikuran na nito si Ivan. Nakaisip siya ng paraan para tuluyan maitali si Christopher. Kailangan lang niyang kumuha ng patunay na buntis siya. Samantala, nang matapos ang event ay umuwi na ang dalawa sa mansyon. Pero halata ni Irene sa asawa na hindi ito mapakali. Kaya nag-text siya sa kanyang manager sa shop na si Agnes upang humingi ng tulong. Isa kasi ito sa kanyang pinagkakatiwalaan. Napangiti siya sa reply back ni Agnes. Tunay ngang maasahan niya ito. Tumingin siya ulit kay Christopher at hinawakan ito sa balikat. Nagulat naman si Christopher sa inakto ng kanyang asawa. Congratulations, everything will be alright. Kahit papaano ay napapanatag ang loob ni Christopher dahil sa mga ngiti ni Irene. Lumipas ang 1 linggo at medyo nakakahinga ng maayos si Christopher, lalo na't di na nagpaparamdam si Divine. Naisip niya na baka napagtanto rin nito na mali siya. Nakaupo siya sa dining habang nagbabasa ng dyaryo at inaantay ang almusal na inihanda ng kanyang asawa. Pagkalapag pa lang ng almusal ay bigla itong napatakbo sa lababo. Kaya naman sinundan siya ni Christopher. Agad niyang dinaluhan ng asawa at hinimas ang likod nito. Are you okay? Alalang tanong niya. Sir, mukhang kailangan niyong ipa-check up si ma'am. Suhestyon ni Manang Faye. Kaya yun na nga ang ginawa ni Christopher. Pero ganoon na lang ang tuwa niya nang malaman ang resulta ng check up ni Irene. Congratulations Mr. Revan. You will be a father. Pagdideklara ng kanyang doktor. Dahil doon ay napasigaw si Christopher sa sobrang tuwa. Di rin maipinta ang tuwa sa mukha ni Irene dahil sa magandang balita. Kaya pala lagi siyang nahihilo at nasusuka ay dahil nagdadalang tao na pala siya. Ingat na ingat si Christopher sa kanyang asawa. Kaya inaalalayan niya ito. Pwedeng hindi ka na magluto. Huwag kang magagalaw, maliwanag. Hindi pa nakakakapit ng maayos si baby. Bili ni Christopher na para bang nagbibilin sa isang paslit. Natawa na lang si Irene at tumango na lang. Ibinalita na rin ng mag-asawa sa mga magulang ni Irene ang magandang balita. Nang araw na iyon ay di na rin pumasok sa office si Christopher dahil pupunta roon ang kanyang mga biyanan. Magkakaroon ng salo-salo para sa ipinagbubuntis ni Irene. Habang nagkakasayahan ay biglang may tumawag kay Christopher. Tiningnan ni Irene ang asawa niya na lumabas sa mansyon. Pero kahit di niya ito sundan, alam na niya kung sino ang tumawag. Lalo pa at di maipinta ang mukha ng asawa niya sa yamot. Ano ka ba? Bigla-bigla ka na lang tumatawag. Asik niya sa phone. Ay wow, ako pa talaga ha? Noon naman di ka ganyan sa akin. Alalahanin mo, hindi tayo pwedeng mag-break, mas lalo ngayon. Nagtaka si Christopher sa sinabi ni Divine. Anong ibig mong sabihin? Magkita tayo sa bahay para malaman mo. Divine, ayaw mo? Okay, isisend ko kay Irene ang mga pictures natin. Tingnan ko kung hindi masira ang reputasyon mo.
Okay. 3:00 pupunta ako dyan. Madali ka naman palang kausap. Okay, bye. Napabuntong hininga na lang si Christopher nang mamatay ang tawag. Hindi niya alam kung papaano niya re-resolbahin ang problemang kinakaharap niya. Unless na lang kung sasabihin niya kay Irene. Pero natatakot siya na baka iwan at kamuhian siya nito. At mas lalong di niya pwedeng sabihin ngayon dahil nagdadalang tao ito. Baka mamaya niyan ay maapekto yon sa ipinagbubuntis niya. Sa muling pagkikita nila, susubukan niyang kumbinsihin si Divine na tumigil na sila at magbibigay na lang ito ng pera sa kanya. Pero sa inaasta ng babae, parang nawawala na ito sa katinuan. Ngayon lang niya iyon napansin. Sa buong salo-salo napapansin ni Irene ang pagiging balisa ng kanyang asawa. Gustong-gusto niya itong sabihin kaso hindi pa oras. Lalo na at nanggugulo pa ang babae, kaya naman hahayaan mo na niya ito. Nang matapos ang salo-salo ay nagpaalam si Christopher sa kanyang asawa. At bago pa ito lumarga ay may sinabi si Irene rito. Nandito lang kami ni baby kahit anong mangyari. Kung may problema ka, makikinig ako. Tila natauhan naman si Christopher sa sinabing iyon ni Irene, kaso wala pa siyang lakas ng loob na sabihin pa rito ang totoo. Salamat, uuwi ako ng maaga, okay? Okay, aantayin kita. Hinalikan ni Christopher ang noo ni Irene bago ito umalis. Ang saya ko kasi umayos na talaga si Sir sa inyo. Naalala ko noong nagsisimula pa kayo, ang sungit-sungit niya. Sabad ni Manang Faye. Kaya nga po, saad ni Irene habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, nakasuot ng mapang-akit na damit si Divine habang umiinom ng wine. Kailangan bumalik ang pagtingin ni Christopher sa kanya. Nang makarating si Christopher ay mabilis niya itong dinaluhan, naglambitin ito sa lalaki at pilit humahalik. Pero umiwas si Christopher at itinulak si Divine. Divine, wake up! Wala na tayo. Maawa ka naman sa akin. Let this toxic relationship end. Bibigyan na lang kita ng pera buwan-buwan. Patahimikin mo lang ako. Halos pagmamakaawa ni Christopher. Umaasang mapapayag niya ang dalaga, pero nginisian lang siya ni Divine. Paano ba yan? Mas lalong di mo ako pwedeng iwan, lalo na at nagdadalang tao ako. Inihagis nito ang test result mula sa kanyang obigayni. Nanlumos si Christopher habang binabasa ang positibong resulta. This can't be true. Akala ko ba nagbe-birth control ka? Di makapaniwalang tanong ni Christopher. Nope. Tinigil ko na para naman may anak ako sa'yo. Akin ka lang, kami ng anak mo. Pagbabanta pa nito na parang baliw. Nanghina ang tuhod ni Christopher kung kailan nagsisimula na siyang nagbago, saka pa siya binabalikan ng karma. Kaya wala siyang magagawa kung hindi makipagkasundo rito. Pero ang di niya kaya ay makisama sa asawa habang nagsisinungaling siya rito. Irene don't deserve a man like him. I will give you everything you want, pero kailangan mong manahimik. E paano kung sabihin ko na hiwalayan mo siya dahil gusto kong magpakasal tayo? You can't do that. Di niya napigilang sigawan ang babae. Why not? Nakangiti pang sagot ni Divine na para bang nang aasar pa. Akala ko ba gusto mong makuha ko ang Vargas legacy? Pagdadahilan nito imbes na sabihin na buntis ang kanyang asawa. Baka kasi ano ang gawin nito kapag nalaman ni Divine na nabuntis niya si Irene. Pumalakpak si Divine. Sa wakas, bumalik na rin ang original nating plano. Minsan kasi babe, naliligaw ang landas mo. Pasalamat ka matalino ang girlfriend mo. Nagsettle ang dalawa ng kasunduan. Hiyakapin pa sana ni Divine si Christopher, subalit muling umiwas ang lalaki. May kailangan pa akong tapusin sa office. Alam mo naman na strikto ako sa business. Paalam nito sa babae. Pagkatapos ay umalis na ito. Naiwan namang naiinis ang dalaga pero ang mahalaga, kontrolado pa rin niya ito. Nang tuluyan nawala sa paningin niya ang lalaki, ay tumawag naman si Ivan sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang marinig ang ibang boses sa telepono. Malalim na ng gabi nang dumating si Christopher. Umaasa kasi siyang tulog na ang kanyang asawa. Ayaw niyang makita kung gaano siya kamiserable. Pero nagkakamali siya. Sinalubong siya ni Irene. Kanina pa pala siya nito inaantay sa sala. Lasing ka? Alalang tanong ni Irene.
Nagkasiyahan lang kasama ang mga kaibigan ko kasi binalita ko sa kanila na magkaka-baby na tayo. Pagsisinungaling ni Christopher. Halika na, umakyat na tayo para mabihisa na kita. Sagot ni Irene. Nang nasa kwarto na sila ay iniga ni Irene ang asawa. Hinubaran niya si Christopher ng saplot at pinunasan ang katawan nito. Habang ginagawa niya iyon ay biglang hinimas ni Christopher ang kanyang makinis na pisngi. Ang ganda talaga ng asawa ko. Maluha niyang sabi. Tinitigan rin siya ni Irene habang awang-awa rito. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Keep on watching!